Next slide po natin. Ngayon po, ating bang malalaman, lahat nga ba ng albularyo, hindi po yung albularyo, lahat nga ba ng albularyo ay masama? Ano po? Baka naman ma-generalize natin na sabing albularyo sa demonyo na agad. Tingnan po natin. Ang albularyo o albularyo ay isang salitang Pilipino na tumutukoy sa isang mangkukulam, katutubong manggagamot, o albularyo, na nagmula sa salitang Kastila na herbolariyo or herbalist. Sila ay nagsasagawa ng katutubong medisina at gumagamit ng mga halamang gamot sa kanilang panggagamot. Ano po? Yun yung isang definition ng word na albularyo. Next po natin. Mga uri po ng albularyo or mga healers. Number 1 po, yung literal na herbolariyo. Ito po yung tradisyonal na manggagamot gamit ang halamang gamot. Ibig sabihin, pwede pa lang si tatay ay herbolariyo kasi yung dahon doon sa likod, pinapakulan, iniinom. So, pwedeng si tatay ay isang herbolariyo. Kasi po, herb. Ngayon, gumagamit ng halamang gamot, dasal at orasyon. Yun nga lang, ewan ko sa tatay kung nag-orasyon. Pinakakaraniwang sa mga probinsya. Yun po yung number 1. Number 2, manghihilot. Ang Tita Joy, pwede rin siguro maging manghihilot. Si Kevin, pwede rin siguro maging manghihilot. Ito po yung ganyan ginagawa. Gumagamot sa pilay, lamig, o naipit na ugat gamit ang masahe at langis. Yung napapanood po ba sa mga Facebook, yung sina Ermitaryong Lagotok? Yung talagang kahit po malalim na yung pagkakadislocate, kayang-kaya na lang ibalik. So yun po yung mga manghihilot. Number 3 po. Ito naman po yung mga magtatawas. So, hindi po ito yung nilalagay sa kilikili. Ito po yung literal na tawas. Gumagamit ng tawas or alum para malaman kung may kulam, usog, o sakit na di maipaliwanag. Ano po? So, yan po yung ibig sabihin ng magtatawas. Number 4. Ito naman po yung mga mediko or espiritista. Nakikipag-ugnayan, umano, sa espiritu para sa paggaling o gabay. So, based po sa ating napanood, saan sila lumalabas? It's either sa ilan po sa mga mediko, ang ilan po sa mga magtatawas. Meron po ako napanood yung tinutunaw nila yung kandila and then tutubog sa tubig. Kung ano lumabas, yun daw ang nakasanib. So ngayon, sa ating po napanood, yung mediko at espiritista, doon po sila pumapatak. Na sila yung nakikipag-ugnayan sa mga espiritu para sa paggaling o gabay. So, hindi po lahat, based sa ating definition, hindi lahat masama. Ang herbolariyo, hindi masama. Ang mga manghihilot, hindi masama. Paano lang sila magiging bawal po sa atin? Kapag gumagamit na sila ng either orasyon, ng tawas, hihilot lang, biglang may umuusok na sa gilid mo. Iba na po yan. Hindi na yan normal na manghihilot or herbolariyo. Next naman po, ito naman po yung mga uri ng pangkukulam or sorcery na binabanggit po ng Bible. Number 1, mangkukulam. Gumagamit ng kulam para manakit o magdulot ng sakit sa ibang tao. Gamit ang buhok, larawan at iba pa. Malay nyo, yung mga post mo pa sa Facebook, proud na proud ka pa, profile picture mo. Ginagamit na pala sa kulam. Buhok. Malay nyo, yung mga minamap natin yung mga buhok ninyo. So, meron po talagang mga mangkukulam. Number 2, mga mangbabarang. Isang uri ng kulam kung saan gumagamit ng insekto, gaya ng uod o ipis, na pinapasok umano sa katawan ng biktima. Yun po yung mga mangbabarang. Number 3 po. Ito naman po yung mangbabarang in Visayas term, kapareho ng mambarang na mas kilala sa Bisaya. So, meron pa pong, siyempre po tayo, madami tayong probinsya eh. May ibang tawag sa atin, may ibang tawag sa kanila. Number 4, ito naman po yung mga aswang. Uri ng sorcery or creature. Hindi lang halimaw, kundi minsan ay inuugnay sa kulam at itim na mahika. Next po. Mananambal or white sorcery. Hindi lang, kabaliktaran ng mangkukulam, gumagamit ng orasyon at dasal para magpagaling at magpataboy ng kulam. So kung kanina may mangkukulam, may mananambal naman.
meron din palang, miski pala sila yung mga albularyo, meron din silang labanan. Ano po? Number 6, usog. Pag medyo masikip sa jeep, usog. Paniniwala sa mga pagbati o tingin ng isang tao ay nakapagdulot ng sakit, lalo na sa mga bata. Alam niyo po, ito po'y napaka-ano pa din po sa atin, kahit dito po sa Taysan. Kami po, halimbawa, soul winning, may bata. Ay, kakit ng bata, utoy, lawayat, baka mausog. Sabi ko naman doon, mas madumi ang laway ko. Wag na ho nating palawayan. Ano po? Kasi kahit sa paa. Pwede ka hong kalagara. So, yan po yung usong-uso pa din po sa atin. Ano po? Number 7, yung barang or barang sorcery. Isa sa pinaka-kinakatakutang uri ng kulam. Gumagamit ng ritual at insekto. Ano po? So, yun po yung mga ilang uri or sa definition of terms naman po natin. Number 3 po, may iba't ibang uri ng albularyo, iba't ibang uri ng kulam, and then iba't ibang uri ng practice naman po. Pakibasa nga po, number 1. Sa mga nagpapatapal po, di ka po, naiintindihan niyo po ba ang nakasulat sa tapal? Malay nyo, yun pala load number, kailangan nyo lang paludan. Ngayon po, hindi nila, yan po yung iba't ibang klase pa ng orasyon. Gumagamit sila ng mga word na Latin. Hindi ko lang po alam kung i-active pa ngayon, pero may mga ilan na nakaranas po na may mga sulat yung kanila pong mga tinatapal. Madami po, ano po. Number 2, anting-anting or agimat. Ano naman po ibig sabihin nito? Mga anting na nagbibigay proteksyon laban sa kulam o masamang espiritu. Sino po ang nakaranas magsuot ng anting? Wow! May mga ilan. Anting, ano po kayang anting yan? Anting-anting. Ano po? So, mga agimat. Hindi ko po alam kung may nakarasan yung inuluwa. May ganun po ba nakarasan nyo? Inuluwa. Iluwa na yung plema. Nako. Number 3 po. Panggagamot sa usog or pangontra. Ito, di ka po may puwera usog, paggamit ng laway. Ito na po yung madalas. Paggamit ng laway, langis o dasal para alisin ang usog. Number, yun na po yung ilan. Yun po yung iba't ibang uri po ng practice. May orasyon, may anting-anting, at meron pong paggamot sa usog. Ngayon, need na po nating ma-define ang mga terms po na yan para malaman natin at para maiwasan din at maipayo sa iba, maingatan na ating sarili upang hindi na po tayo makilahok sa kanila. Kasi minsan, lalong higit po sa mga lumaking may mga matanda sa paligid, pressure ka eh. Yun ang kinalakihan mo, may ganon. Yun ang pinaniniwalaan nyo dati, bago ka naging baptist, ngayon baptist ka na. Paano mo maipaglaban yun? So ngayon, need mong malaban yung mga terms na yun para alam mo kung saan kapapayag, alin ang dapat mong hindian. And hindi po masamang humindi. Tatandaan niyo po, sa mga bawal natin, malaya po kayong humindi. Ano po? Lagi niyong tatandaan, mas better na humindi kaysa mag-compromise. Ano po? So, makikita po natin na hindi po lahat ng albularyo masama. Halimbawa po ng mga herbolarium and hilot. And, ito naman yun, hindi naman lahat ngay masama, pero hindi naman din lahat ay mabuti. Hindi porket okay lang yon, okay na ngayon kasi hindi po lahat ay sa Diyos. Kaya need po natin mapag-aralan ng mga bagay po na ito. Ngayon, sa ating mong properly na pag-aaral, number 1, bakit bawal po sa ating mga baptist? Pakiflash nga po. Siyempre po, palagi sa ating mga bawal, bakit bawal ang albularyo? Pagsunod natin sa utos ng Diyos. Saan matatagpuan sa Bible na pinagbawal ang pagbisita or pagkonsulta, pagpapagamot sa albularyo? Buksan po natin sa ating mga Bible sa Leviticus 19 verse 31. So, yung list po ng Leviticus chapter 19, kung makikita nyo po sa inyong mga Bible, mula verse 1 hanggang pababa ay puro huwag, 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 gawin, gawin, gawin. Ngayon, pagdating ng verse 31, huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Bakit? Ako ang Panginoon ninyong
Diyos. Ngayon, doon po kasi, bakit mali or bakit bawal sa atin? Kasi ipinagbawal ng Panginoon. Bakit bawal sa atin ng mga rebulto? Kasi sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa. Bakit bawal sa atin ng pumatay? Sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Ngayon, kung bakit mayroong bawal, kasi mayroong utos ang Panginoon. Hindi natin yung ginawa para mangontrol ng tao. Yan ay ginawa ng Diyos para sa atin pong ikabubuti. Palagi nating babalikan ang batas at utos ng Panginoon ay para sa atin, hindi para maging kabigatan o parang KJ, kundi yan po ay para din sa atin. Next verse po natin, Leviticus 20, verse 6 to 7. Isasend ko na lang po siguro yung link para inyo pong mas mapag-aralan pa. Kung mayroon po mga naging pagkukulang. Ang sabi po ng Bible, at ang taong magbalik sa inalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon, ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon at ihiwalay ko siya sa kanyang bayan. Magpakabanal nga kayo at kayo maging banal sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. So bakit bawal? Kasi sinusunod natin ang utos ng Diyos. So, kung may magtanong sa atin, bakit dyan sa baptist bawal ang mga albularyo? Sumusunod lang po kami sa utos ng Panginoon. May verse ba kayo? May verse po tayo. Deuteronomy 18 verse 10 to 14. Ang sabi ng Bible, habang niyo pong sundan niyo po ang aking pagbabasa, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula, o nagmamasid na mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador na mga ahas, o nakikipagsagunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay nito, ano po? Yung kulay red, karumaldumal sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang dahil ayaw natin, hindi lang dahil tayo nadidiri. Joke lang po yung kanina. Pero tunay din naman, nakakadiri naman talaga. Pero first and foremost, karumaldumal po ito sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal ito, ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Then verse 12. 13, ikaw ay magpakasdal sa Panginoon mong Diyos sapagkat ang mga bansang ito na iyong ari ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamahiin at sa mga manghuhula, ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin mo. Ang context mo ng Deuteronomy 18 verse 10, papasok sila sa promised land, ngayon kailangan nila maging iba sa lugar na kanilang pupuntahan. Ang nasa paligid ng promised land, madaming mangkukulam, madaming mga nakikipag-usap sa patay, may mga mahiko, may mga kung ano-ano silang mga practices na sabi ng Panginoon, Israel, dadalhin ko kayo dyan, pero you need na sumunod sa utos ko, na kayo'y maging banal, na huwag kayong maging kagaya nila. So bilang tayo ligtas, bilang tayo niligtas ng Panginoon sa ating mga kasalanan, bilang nais ng Panginoon maging iba tayo, hindi rin po tayo dapat pumayag. Bakit? Hindi rin payag ang ating Panginoon. So kung magkikita ng verse or ng sinabi ng Panginoon na pwede ka na magpaalbularyo, pwede na. Pero dahil ayaw ng Panginoon, karumaldumal ito sa Kanya, bawal, dapat sa ating mga Baptist, mga taga-JAVC, bawal din po ito sa atin. Ano po? So mas mabigat kung sa Panginoon mismo nang galing, mas paniwala. Next verse po natin. 2 Chronicles 33, verse 6. Pakibasa nga po. Ready now? Read. Ang context naman po ng 2 Chronicles 33, verse 6, ito naman po yung mga kasalanan ni Manases. Ngayon, si Manases ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Ano bang ginawa ni Manases? Siya ay nagpamahiin, nagsanay ng panggagaway at ng hula at nakipagsangunian sa mga samang espiritu at sa mga mahiko. Ano sabi ng Panginoon? Normal ba yon? Nakalibre ba si Manases? Hindi. Anong sabi ng Panginoon? Siya ay gumawa ng kasamaan.
upang mungkain niya siya. And ito po yung mas mabigat pa. Exodus 22 verse 18 and Leviticus 20 verse 27. Magaan bang bagay na ikaw ay makipagganon? Tingnan niyo po ang bigat na binigay ng Panginoon kung bakit dapat hindi na po tayo nakikipagsangunian sa kanila. Verse 18, huwag mong babatahing mabuhay ang isang babaeng manggagaway. Leviticus 20 verse 27, ang isang lalaki rin naman o kaya isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin ng walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Ganun po kabigat, death penalty ang katumbas ng ganyan pong mga practice. Ano po? So number 1, bakit bawal? Sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. Number 2 po ay pagsunod. Number 2, pag-iingat natin sa gawa ng kaaway. So, tayo po ay naniniwala na meron din naman talagang gumagaling. Ano po? Tulad kanina, stroke, isipin niyo yun. Biglang magsabi lang, gwapo, maganda, I love you. Ay nakapagsalita, ano magagawa mo doon? Pag malay mo, may ano sa atin, pupunta na din ba tayo doon? Makipag-compromise na ba tayo kasi gumaling? Tatandaan po natin, may kaaway ang Diyos. So, hindi lang ang Panginoon. Bakit? Ang kaaway po ng Diyos ay makapangyarihan din. Ang leader nila ay leader ng mga angel, binagsak ng Panginoon kasama ang 1/3 of the angels. At ang kanilang ginagawa dito, nandaraya. Meron ba nandadarayang kabaliktaran? Tingnan nyo sa mga peking branding. Kamukhang kamuka. Ganon din sa mga albularyo, walang magsabing, kami kampo ni Satanas, lumapit kayo sa amin at magpagamot. Walang ganon. Lagi sinasabi, may cross din. May rebulto din. May kandila din. Paano mo malalaman alin dyan ang gawa ng kaaway? Alin dyan ang gawa ng Panginoon? Atin pong tingnan. Tingnan po ang sabi. Sa 1 Chronicles 10 verse 13, muli po, yung mga gumagaling, subjective po yon. Hindi po laging ganon. Kung inyo po mapapag-aralan, merong mga misdiagnose sa mga albularyo. Sumakit ang tiyan. Ang sabi, may barang, may usog, may sanib lang yan. Nung din sa ospital, sabog ng appendix. So ngayon, paano yun? Paano mapapaliwanag yon? Ang sabihin lang doon, nagkamali kami. Walang ganong umaamin. Sasabihin lang doon, maliit ang iyong pananampalataya. Lugi ka pa. So ngayon, kailangan po talaga nating mag-ingat. Kasi kahit ikay mananampalataya, ay sana panood mong yun. Sa galing pa naman nating maniwala. Kailangan nating mag-ingat. Tingnan po nangyari kay Saul. Sa gayon namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang sa kanyang nagawa laban sa Panginoon. Ano yun? Dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan at dahil naman na siya'y nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang siya'y pagsiyasatan. Isipin niyo po, si Saul, we believe na si Saul po'y ligtas, pero isa po sa dahilan ng kanyang pagkamatay, ang kanyang pakikipagsangunian sa masamang espiritu. Ano po, masama naman na meron tayong member dito na matay. Ay bakit? Ay mali ang diagnose ng albularyo. Hindi ka po parang masama na maging testimony natin yun na kung tayo namatay, alay, nahimatay. Ay sobrang haba nung pila dun sa Laurel, nahimatay, naubusan ng tubig. Member ng Baptist. Hindi ka po kailangan po talaga nating mag-ingat. Next verse po. Galatians 5 verse 20. Lagi natin nababanggit. Anong sabi? At hayag ang gawa ng lamaan sa mga katuwid ay mga ito. Ano yun? Pakikapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, and so on and so on. And then verse 21, mga kapanighalian, mga paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo. Kailangan nating ipaalala din sa atin. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, yung nabanggit sa taas, kasama ang pangkukulam, ay ano po? Ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya kailangan po natin mag-ingat. Yan po'y gawa ng kaaway at the same time gawa ng ating laman. Exodus 7 verse 10.
Hindi ka bubabasahin, ikakwento lang natin. Familiar naman po natin yan. Sinugo si Moises and Aaron. Panginoon, paano masabing ako sinugo mo? Meron kang tungkod dyan, ihagis mo, magiging ahas. Di ba? Yung naging preaching ni Pastor Dan Ferrell, take it by the tail. Ngayon, dinala nila yun. And then, ipinakita na kay Faraon, naging ahas. Hindi ko lang kung anong ahas yun. Kung ahas tulog ba yun o kung ano mang ahas. Basta naging ahas. Hindi sila basta lang, naging ganoon. Bakit? Alam nila na kaya din yun ng mga magician nila. May mga magician, Pharaoh, mga magician, gawa din kayo ng ahas. Pero paano natin nalaman alin lang sa Diyos? Kinain ng ahas sa tungkod ni Moises yung kanilang mga ahas. Pero makikita natin, kaya din ng kaaway. Kaya kailangan po nating mag-ingat. Next verse. Hindi ko po ba mabilis? Okay lang po. Sige po, diretso na po tayo. Ephesians 6 verse 11. Lalang ng dyablo, ano po yung mga yon? Sapagkat ang ating pakikibakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol, sa espiritu ng kasamaan, sa dakong kaitaasan. Alam niyo po, si Satan ay still active po ngayon. Medyo busy nga lang tayo kasi madami tayong reel na pinapanood. Hinahanap pa din natin ang dulo ng Facebook hanggang ngayon. Yung dulo ng kung ano mang ini-scroll natin. Muli po, wala po yan dulo. Hindi nyo po makikita ang dulo niyan. Ang dulo niyan is either malobat ka, mamatay ang iyong wifi. Ano po? So, kakagano natin, hindi natin alam na kahit busy tayo, si Satan ay busy din sa panlilin lang ng ating mga mahal sa buhay, at the same time, mga kakilala, kaibigan. So, we need to stay mag-ingat. Ang hirap mo ba ng English, no? Mag-ingat po ang ibig sabihin natin yon. Next verse. Stay safe. Next verse mo natin. Revelation 21 verse 8. Sa ulan ng ilan, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakepit, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Isipin niyo po yun, ganun kabigat ang parusa po ng Panginoon sa kanila. Pero, we still believe, we still have hope na sila'y maabot din ang biyaya po ng Panginoon. Ano po? Manggagaway ay sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy or sa impyerno. Next verse. Na nga sa labas sa mga aso at mga manggagaway at mga mapakepid, mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Hindi sila kasama sa langit kahit po ang mga manggagaway. Next slide po natin. Sabi ng God Questions, to become involved in witchcraft in any way is to enter Satan's realm. Pag daw ikaw ay halimbawa, ang goal mo lang talaga magpagamot. Ang goal mo lang makipag-usap, meron kang hindi maintindihan sakit. Kasi hindi ka kumain, puro ka coke. Masakit talaga yan. Pero, dahil nga alam mong baka kaya mong papasok ka doon, hindi mo na pinasok ang pagiging albularyo nila. Papasok ka sa kamunduhan ni Satan. At kailangan mo yung mag-ingat. Di mo na ako napili sa ganon. Tingnan niyo po yung next slide. Ano yung mga example? Zodiac sign. Diba? Pag unang hirit, inaabangan mo, anong swerteng kulay ngayon? Ano kaya mga bagay sa iyo? Ano mga swerteng business ngayon? Zodiac sign. At the same time, yung mga nag-i-spirit of the glass, yung mga meditation, bakit may computer dyan? Part na rin ni Satan. Even games, na baka nilalaro ng anak mo, ng pamangkin mo, ng apo mo, ng kapatid mo, ng mahal mo sa buhay, na hindi mo alam, pinapasok na nila ang realm ni Satan. Kailangan po nating mag-ingat. Pero, ito na maganda. Next slide. We do not need to fear Satan's power. Hindi mo kailangan matakot. But, we need to respect and stay away from it. We are more than conqueror. Pinatawad na tayo ng Panginoon. He overcome all. Sabi ng 1 John. Pero, hindi ka parang astig ka na kayang-kaya ko na si Satanas. Magpapaalbularyo na ako. Kayang-kaya ko to. Hindi ganon. You still need to respect the power of Satan.
Kaya nga tayo naniniwala na kahit, hindi ko po alam po pala sa inyo, pero sa akin po maniniwala, ang Kristiyano ay kaya pa ding masaniban. Ano po? So, kayo pong mag-aral kung anong inyong paniniwala, pero ako po ay naniniwala na kaya pa ding masaniban kahit Kristiyano. Madalas. Ano po? But we need to respect and stay away from it. Ano po? Number 1, pagsunod sa Diyos. Number 2, pag-iingat sa gawa ng kaaway. Number 3, bakit bawal sa atin? Kasi, meron tayong pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi ka lang dahil sumusunod, hindi dahil lang ikay nag-iingat, kundi ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya bawal sa atin. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Sa 1 John 5 verse 14, Isaiah po muna pula. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nagsisipang sanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula na nagsisinghuni at nagsisibulong. Hindi ba marapas sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay. Kinorek sila na Isaiah, bakit doon kagad kayo pupunta? Bakit hindi muna kayo sumangguni sa Diyos? Hindi ka po, bakit? Ipinapakita natin na once na tayo sa Diyos muna sumangguni, naandun ang tiwala natin sa Diyos. We do not say na pag may sakit ka, huwag ka na magpagamot kasi may tiwala ka naman sa Diyos. Halimbawa, ako ay nabangga. Hindi ko sasabihin, may tiwala ako sa Diyos. Bali na ang likod. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Hindi ganun ang pagtitiwala sa Diyos. We know na gumagamit ang Diyos ng mga gamot, ng mga doktor, ng mga x-ray, ng mga Vitaplus, o kung ano man po yung inyong iniinom diyan, Regis, mga Splina, yan po'y ginagamit din po ng Panginoon. Ibig sabihin, lamang natin na ikay nagtitiwala sa Diyos, inaalagaan mo yung katawan, wala kang pasit kanton sa iyong katawan, o wala kang coke. Joke lang po yon. Kayong bahala kung kayo po yun. Hindi ko sinasabing masama po yon. Paminsan-minsan. Ano po? Bakit? Ibig sabihin lang natin, iniingatan natin sarili. Ganun ang tunay na nagtitiwala sa Diyos. Hindi mo, matestingan ang tiwala ko sa Panginoon. Umaga, pasit kanton, noodles at cup noodles naman sa gabi. Panulak mo, coke. Pag wala, Sprite. Basta ako nagtitiwala sa Diyos. Hindi ganun yun. Tapos pag magkakasakit, pumunta ka sa albularyo, hindi ganun yun. Bakit? Ang tunay nagtitiwala, iniingatan ang sarili. And then yung nabanggit natin kanina, even the professionals, hindi nagre-recommend, bago po kayo pumunta sa amin at magpreseta, pumunta muna kayo sa inyong mga albularyo. Walang ganun. Lagi nga nila sinasabi, diretso na po kagad kayo sa ospital, wag na po dyan. Bakit? Alam nila na pwedeng ma-misdiagnose. Ano po? Meron palang kwento sa aking Bible study, katulad nung case po ni Levi. Hindi nila alam na walang butas ang puwet. Ilang araw nang nilalagdit yung bata, iyak ng iyak, dala sa albularyo, patawas, pabulong, paganto ganyan. And then nung kalang binaliktad yung bata, wala palang butas ang puwet. So, ganun nangyayari kapag doon kagad pumupunta. Ang sinasabi lang natin, meron po tayong mga professionals. Meron nga lang kakaibat na medyo mabigat na pera or kung ano man, pero doon tayo sa safe. Huwag mong ipapang sugal or kung ano man, itataya ang iyong buhay, ng iyong mahal sa buhay dahil lang makakalibre o dahil lang. So, yun po ang hindi natin Kaya po tayo hindi natin pwede silang i-judge kasi sa hirap din po ng buhay. Yung gano'n, pipila ka sa BAT MC na papatay ka na, ipapatay ka pa pag nandun ka na. Di ka po, pag pumunta ka na sa private, buhay ka nga, patay ka naman sa utang. No choice tayo. Ngayon, mahirap po, kaya mahirap talaga. Ano po, ganun kahirap ang mundo natin kinagagalawan. Wala kang kalalagyan. Pero, ipakita pa din natin nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Ano po, 1 John 5 verse 14 to 16. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Mayroong Diyos na nakikinig po sa atin. God still work in miracles way. God can, kahit imposible, sa Diyos ba may imposible? Pag ba bumibigat ang problema, hindi na ba yan kaya ng Diyos? Well,
Madami pong pwedeng gamitin ang Panginoon. Anong kailangan? Magtiwala po sa Kanya. And sukat sa sagad-sagad na natin. Hindi ko po sinasabi muli na wag na kayo magpagamot. Isagad na natin. Revelation 21 verse 4. Isagad na natin. Bakit? Kahit magkasukdulan man. Ano ang ating paniniwala? Next slide po. 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, pananambitan o hirap man, ang mga bagay ng unay na param na. Hindi lang sa lupa ang ating buhay. Bakit ang mga tao kumahog na kumahog doon? Kasi ang buhay nila dito lang. Pero tayo, hindi tayo takot mamatay. Bakit? Alam natin na magsisimula pa lamang ang ating eternal life. At yun po yung sa langit. You still need to trust God. Ano po? Isa din po sa pagtitiwala sa Diyos, meron po kasing mga sorcerers, yung hinuhulaan, yung mga pwedeng mangyari. So ngayon, ang ginagawa po yun, hinuhulaan nila yung mga pwedeng mangyari. Ano mangyari sa future ko? Hula mo to. Well, papatak po yan sa walang pagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Hawak ng Panginoon ang bukas mo. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Ano po? So, pagtitiwala sa Panginoon. And the last. Last po, hindi lang pagsunod sa Diyos, hindi lang pag-iingat sa gawa ng kaaway, pagtitiwala sa Diyos, and ano po yung slide din? Yan po yung kasunod. Ito po pala yung isa din. Logic or analogy. If faith healers have the power to heal, di ba? Naniniwala sila, itaas lang po natin ang kamay. Kung nagpapahiring talaga yon, do they not walk the halls of the hospital paroon sa BAT-MC? Nagpapagaling ka pala. Testingin natin. Healing everyone and releasing them all. Ba't pa magpapakahirap ang nasa BAT-MC? Why do they not go to clinics and cure all the AIDS patients? They do not because they cannot. Ay nagpapagaling pala ng usog. Bay hindi po andon at baka nausog lang na andon. Sa Camilos, sa Golden Gate, sa Nazareth, sa Cash the Savior, sa kung ano pong mga ospital. Ba't hindi sila magpunta doon? They cannot. Ano po? May mga subjective na, well, sabi ko nga po sa inyo, mahirap buwagin ang kanilang paniniwala, lalong higit kapag kanilang napatunayan. Pero, we do not lose hope na sila po ay maabot pa din ang biyaya po ng Panginoon. And the last, bakit bawal po sa atin? Lagi naman, pagiging iba natin sa mundo. Bakit bawal sa atin? Kasi, need nating maging iba sa mundo. Bilang Baptist and Christian, we are called to be different. Tingnan niyo po yung halimbawa ganito. Meron kang inaakay, pabuntang simbahan, tinuturo mong Bible study, kaso parehas kayo nagkasakit. Tapos, parehas kayo nagkatagpo doon sa Laurel. Aba, si brother! Ay, nagpapagamot din. Sa tingin niyo, anong pwede mangyari sa inaakay mo? Ba't ako magbabaptize? Paras pala tayo nakapila din eh. Ay, siya brother, una ka na. At baka ikay mas unang gagaling. Paano tayo magiging iba? Di ka po? So, bakit bawal sa atin? Need nating maging iba. Nag-witness ng ano po. Need po nating maging iba. Sabi natin, mahirap makaakay na kasama ka ng inaakay. Halimbawa, mag-witness ka doon. Tayo po lumapit sa Panginoon. Tapos, ako na pala sunod. Teka lang po ha. Ano ba, mag-witness ka? Tanggapin mo si Jesus bilang yung tagapagligtas. Number ko na ga. Hindi ka po, mahirap makaakay na kasama ka ng inaakay mo. Anong sabi ng bulag? Anong sabi ng Panginoon? Ang bulag ay hindi pwede mag-akay ng kapwa bulag, parehas lang pahukay. Ngayon, hindi natin sinasabi na pabayaan na natin sila, we still need them to reach and to know Jesus Christ. Ano po? Next verse po natin, sa pagiging iba natin sa mundo. Revelation 21 verse 4, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay sa nakaraan. Dating pagkatao na sumasama ayon sa kahalayan ng pagdaraya, at kayo magbago na sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Next verse po. Romans 12 verse 2. Meron po nabasang book, napakaganda po na sinabi niya.
Tingnan niyo, sabi po ng Revelation 21 verse 1 and 2, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Na, maganda po, sa ulo natin to, na inyong iharap ang inyong katawan na isang hayong buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na inyong katampatang pagsamba. Next. At huwag kayong magsiayon sa libutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Bakit? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya sa lubos sa kalooban ng Diyos. Bakit sa ating mga taga-GAVC, bawal ang albularyo? Kasi, paano mo mapapatunayan sa iba na ikaw mayroong binago sa iyo? Na ang baptist ay kakaiba. Na tayong niligtas ng Panginoon ay hindi naniniwala sa ganun. Upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti. At kaaya-aya at lubos ng kalooban ng Diyos. Kaya, bawal sa ating albularyo. We need to be different. Kailangan po natin maging iba upang tayo maging kaaya-aya sa Panginoon. Ano po? May next slide pa po ba yan? 1 Corinthians 10:31. Hindi mo naman pwedeng sabihin, ako po yung magpapalalbularyo para sa kay kaluluwa natin ng Diyos. Hindi pwedeng ganon. Kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom o ano man ang inyong ginagawa, ano sabi? Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tingnan nyo, pag sila nagpagaling, sino naluluwalhati? Yung albularyo. Sinong yumayaman? Yung albularyo. Di ka po? So, need natin, anumang ginagawa natin, even to the smallest and even sa ganung mga bigat na gagawin, dapat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Inyong tanungin, kayo gahoy pa nagpagamot dyan, sino gaw maluluwalhati? Dapat po yung Panginoon. Next slide po. For conclusion, ano makikita natin sa bakit bawal sa atin? Number 1, pagsunod. Number 2, pag-iingat. Number 3, pagtitiwala. At number 4, pagiging iba. Next. So yan po ang ating po na pag-aralan patungkol kung bakit bawal ang albularyo sa ating po mga taga-GAVC. Malay niyo po sa ating ganitong pag-aaral, meron mong testimony na dating ganun, na ngayon po'y nakakilala sa Panginoon. We do not know. Kaya gawin lang natin ang ating pong duty na binigay po sa atin ng Panginoon. Ano po? Tayo po'y tumungot, pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon,